Yan mga doon, nandito naman tayo sa ating backyard. So eto na, yung puno natin ng saging. So kung akala nyo yung saging is maganda lang siya sa panggawa ng suman or biko or whatsoever. Anyway, isa rin to sa maganda sa pag nagbabalot ka ng isda. Di ba nakita nyo yung, kung nakita nyo yung una kong mga video na kung paano ko binabalot yung mga isda ko o hinuhugasan yung mga isda ko para maganda ang pagka-freezer. So sagarin mo na rin kasi yung isda na mga nahuhuli natin, mga 2 months lang sila nasa dagat, tapos after that wala na, katulad ngayon nga, o diba, next season galunggong naman. So kailangan balutin mo rin siya ng maganda, no? Kung may magandang pambalot, okay. Na-try ko na rin yung tinatawag na tawag dito, yung parang freezer na papel, no? Maganda rin siya. Kaso kung iisipin mo, tatapon mo na, alam mo naman ako, save Mother Earth, tapos dagdag lang sa basura. Iniisip ko pa lang yung nagko-conserve talaga ako ng papel as much as possible lang akong gumamit ng plastic. But anyway, di talaga maiwasan minsan talaga yung plastic. So anyway, ito is para sa kung paano maganda ang pagkakastore mo. So kung ako sa'yo, wag ka nang bumili ng papel na yon, yung freezer na papel, no? Medyo mahal din siya. Tapos yung mga bumibili sa'yo medyo din, gusto libre. Hindi na lang sila yung mga isda doon, bahala sila. O kaya doon sila bumili sa mga isdaan talaga. Doon talaga sobrang mahal. Anyway, kukuha tayo ng equivalent ng pang-freezer. Ito yun. Ito. Yan. Dali nga. Ito naman, harang naman to eh. Kuha tayo nito. So, ang gagawin lang natin, para ka rin na gano, kasi bagong ulan ngayon, no? Para malinis yung dahon. Malinis naman talaga siya. Dahil dito naman sa USA, bihira naman dito yung mga, alam mo, ingay ng kapitbahay na nagmumow ng grass, no? Di siguro ako marinig nito sa video ko anyway. So, kuha tayo ng dahon nito. Ito yung gagamitin natin pambalot sa isda. So, papakita ko sa inyo kung paano, no? Hindi mo na pwedeng balutin to ng ganito. Kailangan dito, painitan mo muna sa kalan. Kasi, pag ganito, malutong to, masisira siya, magigisi. So, ito siya, no? Punta tayo dun sa loob ng balers natin, no? Papakita ko sa inyo. So, ito na mga do. Meron na tayong pinakuluan dito, no? Ito na yung una nating nakuha ng mga, saging. Ito siya, diba? Ito yung iba nating saging dito. Tupi-tupiin mo lang siya, tapos sabay, tawag dito, ayan, pakuluan mo muna para hindi maging malutong yung saging. Kasi kapag hindi siya napakuluan, hindi mo mababalot dito yung isda dahil magiging malutong, masisira lang yung mo, pambalot mo. So, ito na siya, no, ayan, diba? Pagka ganyan, okay na siya dyan, mahinit na yan. Pwede mo ng, papel yan sa iyong saging. So, example mga do, ito na yung plastic mo, no? Ito talaga yung minsan hate na hate kong bilhin. Pero, syempre, kasi pag pang matagalan naman to, yung iba yung ganito ko, guys, tinan nyo, pakita ko sa inyo, doon, pakita ko sa inyo yung iba nating plastic. Ayun. Kita nyo yan, hinuhugasan ko rin yan, ayan, Andali, di masyado makita. Ayun, hinuhugasan ko yung mga yan, guys. Kasi sayang din naman, kaysa magdagdag ka ng basura sa planet Earth. Anyway, kung di nyo trip yan, diwag, geto lang yan. So, ito na yung plastic mo, no? Lagyan mo muna ng dahon ng saging. Yan, sa palibot niyan, ganyan. Kasi, bakit kamo? Dahil minsan kasi pag ini-store mo yung isda basta lang sa plastic, yung tinik niya, natutusok niya yung plastic. Ang endo, nagkakabutas yung plastic. So, may tendency ma-frostbite. Pero kung wala ka namang arte sa ganyan, okay lang. So, kung di ka naman maarte, wala naman tayong magagawa dyan. Pagkain din yan, no? Dami nagugutom sa Philippines. Dito lang naman kasi sa USA na napakaraming source of talaga pagkain, lalo na't masipag ka dito, walang problema yung pagkain mo talaga dito. Magtanim ka sa backyard mo, tignan mo yung sa akin doon, marami tayong tanim. So marami tayong pagkukuha ng pagkain. But anyway, ito na siya ng mga do. So ito na yung saging mo, din nabalot mo na yung sa plastic mo na ganyan. Kung ito yung isda mo, halimbawa ito yung isda mo, no? O, ilagay mo na siya dito sa plastic, ganyan, no? Isalansan mo na yung isda mo yun, no, sa plastic. Kasi yung mga tinik-tinik niya, katulad yan, no, yung mga ganyan, tinik-tinik niya, minsan tumutusok sa plastic, ang endo, natutusok, bubutas yung plastic mo. Pero kung meron kang, muna daw ng saging, mahirap matusok yung plastic kahit siksikin mo siya, no? Ito mga to kasi mahilig din sa isda, tingnan mo, Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung rep ko, no? Ito siya, Tignan nyo, ito yung sinasabi kong papel, ito yung papel na ginagamit sa freezer. So kahit yan, kahit ilagay nyo yung isda nyo dyan, ganun din siya. Hindi siya masyadong mapi-freeze burn kasi nakabalot siya sa papel na ganun. It's the same thing with this. Ayan na siya, yung mga isda nyo na nakabalot sa dahon ng saging. Parehas lang yung idea ng papel tsaka yung dahon ng saging. Kasi
Nasa sa inyo lang yan kung paano nyo i-store yung isda nyo para, alam mo yun, di ka nag-worry na mafi-freeze burn o kaya mabutas yung plastic mo, mapapasukan siya ng maraming ice. Ganun lang, no, mga do. So, sa inyo na lang yan kung paano kayo, katulad nito, paano kayo magbalot, bahala kayo sa buhay nyo. Katulad mo yung kamote natin, no, kasi tinanin din natin yan. So, pag harvest ko, ini-store ko dito yung ubi natin, ini-store ko dyan para meron akong supply the whole year. Ito yung natutunan kong style sa Korea para mas maganda yung pagkakapreserve mo ng mga pagkain mo, no? Kahit tumagal siya ng 1 year, kasi nga, yearly, minsan sa sobrang pigil mo, para meron kang supply for the whole year. Katulad nito, ito yung last year kong huli, tinitipid-tipid ko, 4 na lang natira. So ngayon, wala na namang isda, ang endo. Medyo tipid-tipid tayo ng kain guys, kasi yung ang hirap pagbukas mo ng rep mo, wala yung isda na gusto mong iprito.